Ayan, so welcome back po dito sa Te Enrica YouTube channel. Well, ang ating pong topic ating pong ipinangako kung saan ating pong tatalakayin ito pong mga isiniwalat ng dating spokesman ng Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Harry Roque kung saan in-expose niya yan daw pagbabalik ng pondo ng PhilHealth diyan po sa Treasury. So, yan po, At kung paano ko po i-connecta, ito pong aming ine-enjoy na tawag dito, mga health benefits, as OFW or as a resident po dito sa aming mga bansang tinitirhan. Ayan po, as OFW. Ko-connect po natin yan, parang usapang OFW din po ito. Okay. So bago po yan, ako po yung magpapasalamat muna sa mga nag-subscribe po nating mga kababayan dyan po sa Kuwait, sa Japan, dyan po sa may Ontario, Canada, sa may Saudi. At sa inyong lahat, maraming salamat po sa mga nag-subscribe. Lalo na po dyan sa mga kapalanggan natin sa Amerika, sa Canada, at sa buong mundo. Dyan din po, of course, sa ating bansang Pilipinas. Okay. So, mabilisan po, Yun na nga po, nagngangalit, At talagang may pagbabanta itong si Attorney Harry Roque, Hindi ko kayo tatantan. Ayan, parang ganun At talagang ipakukulong ko kayo. Yan. Talagang nagngangalit. Saan galing yung kanyang galit, pinaghuhugutan niya? Kinuwento niya nga po sa kanyang vlog na yun nga, na pagamat hindi sila dukha, pero dahil nga daw sa pagpapagamot, doon po talaga naubos, yung mga savings ng kanyang ina, at hanggat sa ito nga po yun na nga, kaya masama loob niya pagka may mga tao na tawag dito na ang problema talaga is nasa healthcare. Kumbaga, hindi mo may sasalba ang buhay dahil wala kang pampagamot. Kaya talagang isinulong niya ang universal healthcare, nung siya ay nasa Congress. At ngayon nga, na frustrate siya dahil nga po sa na yung pondo na supposedly dapat na gamitin, ibinalik po sa Congress. Sa sa Treasury. Well, ang sa akin naman po, tanong, question mark. Bakit po ibinalik yung pera, Yung pondo po ito ng PhilHealth, bakit ibinalik? Pati hindi na lang po ipambayad sa mga hospital bills ng ating mga kababayan, Kung pondo na po pala ito, bakit hindi ginamit? At sang-ayon nga Attorney Roque, may mga hospital daw na hindi pa po nababayaran ng PhilHealth. Totoo po pa kaya ito? So kung totoo po yan, bakit ibinalik? Ngayon, ang second question ko po dyan, saan po gagamitin yung pera? Kung ibinalik yung pondo na yan, saan po yan mapupunta? Yan po yung mga tanong na may karapatan po tayong malaman, na sana masagot, sino man makakasagot. Pero kay Attorney Harry Roque nga, siya, talagang alam niya kasi yung batas na kanyang ginawa, Alam niya na ito dapat ang mangyayari, At ayon niya sa kanya, labag sa batas yung pagbabalik ng pondo na yan, So, yun po yung ating antabayanan kung paano niya po actionan yan, kung saan niya isasampa, kung sakali magsasampa siya ng reklamo sa mga tao pong nag-transfer niyan. At syempre, gusto rin po natin malaman yung legality niyan, At yung iba pa pong mga rason, bakit ibinalik, Okay. Ngayon po, ang personal na karanasan ko po sa PhilHealth, yung ako po'y nagpa-surgery, Hindi po plastic surgery, Yung ako po'y nagpa-surgery, gumastos po ako ng mga nasa 100K, Tapos ang sagot po ni PhilHealth, if I'm not mistaken, percentage lang po.
Siguro mga nasa 11K ata nakuha ko nun. Hindi ko lang maalala, basta alam ko ganun. In a way, nakatulong. Pero, alam niyo yun, kung ang essence pala ng PhilHealth is mabayaran ng buong bill mo, di po pa maganda yun. No? Wag lang pong maaabuso. No? Wag lamang pong, alam naman, yung mga kalokohan kung minsan, di ba? Oh, ito pala sakit mo eh. So, dagdagan natin yan ha. Hati tayo. Yun naman po sana wag mangyari, no? Kung sakaling ang essence ng batas ay ganun, na mabayaran ng kabuuan, no? Ang yung ito, pagkakasakit mo, pagpapagamot mo, libre. Sana po talaga ang essence is ganun. So, kasi po, as OFW, no? Pumupunta lang po ako sa, dyan sa may clinic namin. Pinapasa ko lang yung card ko. No? At dito naman po sa Canada, maganda po ang healthcare system. Magkakilala po ako na operahan na kung kukumputin nyo po yung nagastos niya is parang mga millions po dyan or 100,000, mga ganyan. So kung ordinaryong tao ka lang, paano babayaran yun? Kung minimum wage earner ka lang, di ba? Ngayon, wala po siyang ginastos kasi nga, sagot po ng healthcare dito. Sa laki ba naman po kasi din ng tax, no? I mean, sa tax po na binabayaran is kasama na po talaga. Para sa akin, okay na rin, di ba? Dahil hindi mo alam eh. Minsan po kasi, or sa maraming pagkakataon na pagkakasakit po kasi talaga, yan ang hihila ng inyong budget talaga eh. Na marami pong naghihirap dahil sa sakit, no? So kung totoo nga, no, ng essence ng batas na yun, ay matugunan po, no, or makapagpagamot ng ating maraming mga kababayan, lalo na kung sila ay automatic na miyembro na at beneficiaryo ng programang ito, ay maganda, di po ba? Kung maging sistema po sana ng healthcare system natin dyan sa Pinas, is katulad po dito, ay ang ganda po, no, ang ganda. Kasi marami po akong, I mean, yun nga, pag mapunta po kayo ng mga PGH, mga public hospital, marami po talaga naghahangad ng mga serbisyong medikal, no? Eh kung ano sana yan, kung may sa katuparan sana yung batas na yan, eh maganda po sana. At tayo po yung nakaantabay dito po sa action gagawin ni Atty. Harry Roque, no? Diyan, sa mga tinutukoy niya po mga tao, no, mga nasa likod ng pagpapalipat po ng pondo na yan, no. Kung talaga nga ito ay labag sa batas at may mga dapat managot, haabangan po natin. At yung pondo na yan, kung saan siya mapupunta, no. Yan po ang mga tanong na kailangan po nating malaman, no. May karapatan po tayo yan bilang mamamayan dahil pondo po natin yan, no. So, yun lamang po, no, yung ating napag-usapan dyan dahil aantabayanan po natin yan, no. Titignan po natin ang outcome ng mga expose na yan, mga impormasyon na sinabi po ni Atty. Harry Roque. So, yun lamang po. At maraming salamat po, no, sa inyong panonood. At magkikita-kita pa po tayo sa mga susunod na video content. Dito lamang po sa Day Enrica YouTube channel at Usapang OFW. Muli, maraming salamat po sa inyong panonood.